Magandang tanghalingin po ay araw ng Biyernes, ika-17 ng Hunyo taong 2016. Narito mga balitang patuloy na tinututukan sa Pilipinas at sa buong mundo. Pagbuhay sa death penalty, unang panukalang batas na ihahain sa pagbubukas ng 17th Congress. Senator Juan Ponce Enrile, tumestigo pabor sa PAO retirees sa damage suit laban sa DBM. Suspect sa robbery rape incident sa pasahero ng UB Express, patay matapos umanong mag-agaw ng baril sa kanyang police escort. Yellow alert itinaas sa buong Luzon ngayong araw dahil sa manipis na supply ng kuryente. Mambabata sa UK patay matapos barilin at saksakin ng isang lalaki. Una sa ating mga balita ngayong tanghali, isusulong ng isang kongresista ang panukalang batas na naglalayong muling buhay ng death penalty sa pagbubukas ng 17th Congress. Mula sa Makati City, may report si Grace Casin, live. Yes, Grace. Lord Decidido si Muntinlupa Representative Rufy Biazon na panahon na para buhayin muli ang parusang kamatayan sa pagbubukas ng 17th Congress sa July 4, kabilang sa unang panukalang batas na kanyang ihahain ay ang pagbuhay sa death penalty. Si Biazon ang pinakauna sa pila ng mga kongresistang maghahain ng panukalang batas. Sa draft bill ni Biazon, ang papatawan lamang ng parusang kamatayan ay ang masasangkot sa iligal na droga, gaya ng nakasaad sa original na bersyon ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dito, ang mapapatunayang gumagamit, nagbebenta, nag-aangkat at protektor ng ipinagbabawal na gamot ay maaaring mahatulan ng kamatayan. Sakop nito, hindi lamang ang mga Pilipino kundi ang mga foreign nationals na masasangkot sa droga dito sa bansa. Ang pagbitay ay isasagawa sa pamamagitan ng lethal injection. Paliwanag ni Biazon, itinuon niya sa drug-related cases ang death penalty dahil base sa kanilang pag-aaral, ilan sa mga preso na nakagawa ng heinous crime ay nagbago sa loob ng koreksyonal. Subalit ang mga involved sa droga ay patuloy na nagbebenta at gumagamit sa kabilang nakakulong na ito. Subalit ayon naman kay incoming House Speaker Pantaleon Alvarez, sa kanilang bersyon, isasama nila ang mga heinous crimes gaya ng rape, murder at iba pa. Target ng majority sa loob ng isang taon ay maipasa sa Kamara ang pagbuhay sa death penalty. Subalit ang Makabayan Bloc sa kabila ng sumapi na ito sa mayorya, tututulan daw ang death penalty. Ayon kay Gabriela Party List Representative Emmy De Jesus, susulong pa rin nila ang pagtutol sa mga ito lalo't hindi pa naisasaayos ang sistema ng hustisya sa bansa. Lord? Grace Casin, nagulat mula sa Makati City. Nagsagawa ng drug test sa mga tauhan ng PNP Maritime Group upang matukoy kung sino sa mga ito ang gumagamit ng iligal na droga. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan, live. Yes, Leia. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Kasunod ng pahayag ni President-elect Rodrigo Duterte na kailangang sumalang sa drug testing ang lahat ng mga pulis. 21 mga tauhan, kabilang ang kanilang direktor na si Police Chief Superintendent Efren Perez, ang sumailalim sa surprise at random drug test kaninang umaga. Ayon kay General Perez, may mga sumbong na nakararating sa kanya na may mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot sa kanyang mga tauhan. Babala nito sa mga tauhan na magpupositibo sa ipinagbabawal na gamot, magbago na ngayon pa lamang upang hindi mawala ng trabaho. Dagdag ng general, importanteng hindi gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang kanyang mga tauhan dahil ang mga ito rin ang nagbabantay sa mga coastal area na ani ay sinasamantala ng mga sindikato para makapagpasok ng illegal na droga sa bansa. Kahapon, inilabas ng PNP na nasa 1,075 ng mga pulis ang sumalang sa drug test simula noong May 10 hanggang noong 8 ng Hunyo. Balik sa iyo, Flor. Leia Ilagan, nagulat mula sa Camp Crame. Nanindigan ang prosekusyon na hindi dapat i-dismiss ng korte ang kaso ni dating Pangulo at ngayon ay Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo kaugnay ng NBN-ZTE deal. Mula sa Sandigan Bayan, may report si Joyce Balancho, live. Yes, Joyce.
Magandang umaga sa iyo, magandang tanghali sa iyo, Flor. Matibay nga ang ebidensyang ipinisinta laban si dating Presidente at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo sa kasong draft kaugnay ng NTNCP deal. Ito ang dahilan kung bakit anya, ayon sa prosecution, dapat hindi ma-dismiss ang kaso niya sa Sandigan Bayan 4th Division. Nagain kasi si Arroyo ng motion to leave to file demurrer to evidence kung saan hinihiling nito na i-dismiss na ng Sandigan Bayan ang kanyang kaso. Ayon kasi kay Arroyo, hindi napatunayan ng prosecution na may nag-i-interest o nakinabang siya sa nasabing NDN-DPE deal. Hindi rin naman naging disadvantageous ang proyekto sa pamahalaan. Pero sa komento ng prosecution, sinabi nitong malaki ang nilugi ng gobyerno sa proyekto dahil overpriced ang kontrata. Ang original na halaga ng broadband project ay nasa 130 million US dollars lang, pero inapruba ito sa final price na 329 million US dollars. Halatang pinaboran din anya nila Arroyo ang kumpanyang GTE sa kabila na mas maganda sanang service offer ng kalaban nito na bidder. 30% lang kasi ng bansa ang maaabot ng broadband project ng GTE kumpara sa kalaban nito na bidder na Amsterdam Holding Incorporated na kayang abutin ng 80% sa mas murang halaga. Hindi rin anya maikakaila na may personal na monetary na Arroyo dahil pumayag siya sa alok ni dating COMELEC Chair Benjamin Abalos na makipagkita sa DTE officials at magtanghalian sa kanilang opisina sa China. Sa ngayon, Flor, narinig na ng korte ang dalawang panig at didesisyon na nito kung may sapat nga ba na merito ang kaso para i-convict si Arroyo. Maliban sa draft case na ito, nahaharap din si Arroyo sa Thunder case kaugnay naman na maanumalyang paggamit ng pondo ng PCSO noong presidente pa siya ng bansa. Inakyat na nila Arroyo sa Korte Suprema ang kaso at inaabangan na rin ang magiging desisyon nito. Flor? Joyce Balancio nagulat mula sa Sandigan Bayan. Dumepensa si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon kung bakit ito pabor na palawigin ang deadline sa pagsusumite ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Mula sa COMELEC, may report si Victor Cosare, live. Victor? Nanindigan si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon na hindi labag sa batas ang pagbibigay ng extension sa pagsusumite ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Anya, kahit noong 2010 at 2013, ginawa na rin ito ng komisyon. Ni Guanzon, walang pinaboran ang COMELEC sa pagpapasya na ma-extend ang deadline sa pagsusumite ng Contributions and Expenditures reports dahil lahat ng kandidato at partido ay makikinabang dito. Anya, kinailangan nilang i-relax ang kanilang rules upang hindi nito masaklawan ang boses ng taong bayan na pumili ng mga mamumuno sa gobyerno. Matatandaang isa sa naging konsiderasyon ng mga commissioners na bumoto pabor sa extension ang dami ng mga hindi makakaupong kandidato dahil hindi sila nakaabot o ang kanilang partido sa unang deadline ng SOSE filing na June 8. Sa hanay ng Liberal Party pa lang, 5 senador, 115 congressman, 40 gobernador at maging si Vice President-elect Leni Robredo ay hindi makakaupo kung hindi makakapagsubite at tatanggapin ng poll body ang SOSE ng LP. Hindi rin nakapagpasa ang Aksyon Demokratiko at Puwersa ng Masang Pilipino. Dagdag pa ni Guanzon, dati binigyan din nila ng konsiderasyon ang United Nationalist Alliance o UNA na maipasa kahit late na ang kanilang CONA signatures. Kung hindi ito tinanggap ng komisyon, papataksanan na independent o walang partido ang mga kandidato ng UNA. Lord? Victor Cosare nagulat mula sa COMELEC. Tumestigo si Senator Juan Ponce Enrile sa panig ng Public Attorney's Office retirees sa damage suit laban sa Department of Budget and Management o DBM. Mula sa Maynila may report si Roderick Mendoza, live. Yes, Roderick. Yes, Flor, humarap ngayong araw si Senador Juan Ponce Enrile sa pagdinig ng Quezon City RTC Grant 76 sa damage suit na isinampa ng mga retiradong abogado ng Public Attorney's Office laban sa Department of Budget and Management. May kinalaman ito sa benepisyo ng mga PAO retirees na hindi binibigay ng DBM dahil sa magkaibang interpretasyon sa PAO Law o ang Republic Act 9406. Tumistigo si Enrile bilang pangunahing may akda ng PAO Law at sinabing intensyon ng naturang batas na ipantay ang ranggo at benepisyo ng mga abogado ng PAO sa mga prosecutor ng National Prosecution Service. Taliwas ito sa legal opinion ng DBM na wala umanong sinasabi sa PAO Law na magkapantay ang ranggo ng mga abogado ng PAO at ng mga prosecutor ng DOJ. Ayon pa sa Senador, hindi dapat na bigyang pakahulugan ng isang batas sa paraang lalabag ito sa konstitusyon gaya ng prinsipyo ng equal protection.
Sa kanilang inihayang petisyon sa korte, hiniling ng mga pa-retirees na pagbayarin ng danyos ang DBM dahil sa pagtangging ibigay ang kanilang benepisyo. Dati namang sinabi ng DBM na ibibigay nila ang benepisyo oras na paboran ito ng DOJ. Ngunit ayon kay Senador Enrile, ang korte na ang dapat magdesisyon sa naturang isyo. Lord? Roderick Mendoza nagulat mula sa Maynila. At sa iba pang mabalita, pinahayag ni Office of the Presidential Advisor on the Peace Process, Jesus Dureza, na pangunahing tatalakayin sa formal peace talks sa Hulyo ng pamahalaan at the Communist Party of the Philippines, New People's Army ang tigil putukan. Mula sa Malacanang, may report si Rosalie Coz, live. Rosalie. Ngayong tanghali lakay, ipinahayag ni incoming government peace negotiator Jesus Dureza sa panayam ng UNTV News ang ilan sa mahalagang punto na tututukan ng nakatakdang resumption ng formal peace talks sa darating na Hulyo. Pinakamahalagang pag-uusapan ay ang issue ng tigil putukan habang isinasagawa ang peace negotiation. Sa rin sa pututukan ng dalawang panig ang pagsasaayos ng listahan ng mga nasa ilalim ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG na magpapalaya sa mga nakakulong na NDSP consultants para makatulong sa negosasyon. Bago maghulyo, ipapadala ng NDSP ang reconstituted list ng mga nasa ilalim ng JASIG, ganon din ang listahan ng mga political detainee para naman sa general amnesty. Prioridad ng incoming administration ni President-elect Rodrigo Duterte na mapabilis ang proseso ng negosasyon ng pamahalaan sa mga makakaliwa na nabilibin din ng ilang taon. Okay? Maraming salamat, Rosalie Coz, nag-uulat mula sa Malacanang. Pinag-aaralan na ng salvage team kung paano aalisin ang sumadsad na barko sa Malapascua Island sa Cebu. Narito ang report ni Gladys Tuabi. Tinalakay na sa interagency meeting kahapon ang isasagawang salvage operation sa sumadsad na barko sa Malapascua Island, Daan, Bantayan, Cebu noong Lunes. Kabilang sa mga dumalo sa pagpupulong ay ang mga kinatawan ng Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Department of Tourism, Department of Environment and Natural Resources. Gayon din ang kinatawan at abogado ng Sunship Management Corporation na may-ari ng naturang barko. Ang Panama Registered MV Belle Rose ay galing ng Japan at patungo sana ng San Fernando, Cebu upang i-deliver ang 48,000 metric tons ng clinker na ginagamit sa paggawa ng simento. Ayon sa PCG, ngayong araw ay nakatakdang magsagawa ng survey sa seabed ang combined salvage team mula sa Malayan Towage and Nippon Salvage Company upang alamin ang kondisyon ng cargo vessel. Mao nay among istoryahan karon because as what I mentioned earlier, it should be a collective decision between doon sa ato mga stakeholders para walay panggirpwinting kung simbako man nga mupalpak ang operasyon. Pag-aaralan ng mga ito kung kinakailangang ilipat ang mga kargamento o ipe-pressurize ang tubig sa ballast tank upang gumaan at lumutang ang barko. 10 metro ang lalim ng Monad Shoal, ngunit mas malalim ang isinadsad ng barko na umabot ng 12 metro. Ayon sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, tinatayang aabot sa 3 ektarya ng 300 hectares shoal ang nasira sa pagsadsad ng MV Belle Rose. Mula rito sa Cebu, Gladys Tuabi, UNTV News Worldwide. Magsasagawa ngayong araw ng fire drills sa lahat ng paaralan sa Iloilo City bilang bahagi ng disaster preparedness ng lungsod. At narito ang report ni Lanaine Moreno. Isinusulong ng Bureau of Fire Protection ang madalas na pagsasagawa ng fire drills sa lahat ng mga paaralan dito sa Iloilo City. Ito'y upang masanay ang mga estudyante sa mga dapat gawin sakaling magkaroon ng sunog habang nagkaklase. Ang purpose of fire exit drill is to control our fear, ang pagpanic natin. That's the purpose eh. Kasi kung almost everyday ka, constant ang pag-practice mo, ma-overcome mo yung pag-panic mo. Dapat alam ng mga mag-aaral kung saan ang tamang daanan palabas at ang lugar na ligtas puntahan. Ngayong araw ay sisimulan na ng BFP ang pagsasagawa ng fire drill sa lahat ng paaralan sa lungsod. Unang sasailalim sa drill ang mga guro at mag-aaral sa Kalumpang Elementary School. Sa pakikipagtulungan ng Department of Education, target ng BFP na makapagsagawa ng 4 na beses na fire drill sa loob ng 1 taon.
Muli namang nagbabala ang ahensya sa mga pamunuan ng paaralan na sundin ang fire safety regulations, kabilang na ang pagkakaroon ng mga fire extinguisher, fire detection and alarm system, fire exit at maayos na linya ng kuryente. So dapat mayroon niyang fire exit signs and alarm system. Ang nangyayari kasi sa ating public schools, yung kanilang bell, usual natin na narinig ng bell, yun na rin ginagamit nila na fire alarm system. I mean, it should not be. Mula rito sa Iloilo City, Lalaine Moreno, UNTV News Worldwide. Problema pa rin ang kakulangan sa silid-aralan ng Giporlos National Trade School, ang pinakamalaking eskwelahan sa buong Eastern Samar. Narito ang report ni Janeline Gakit. Bagong classroom ang nai-turnover sa Giporlos National Trade School mula sa ilang pribadong kumpanya. Bagaman malaking tulong ito sa isa sa pinakamalaking paaralan sa Eastern Samar, kulang pa rin ito upang ma-accommodate ang dumarami nilang enrollee bawat taon, bukod pa sa mga tumuntong sa senior high school. Ayon sa pamunuan ng paaralan, kulang pa rin sila ng 8 classroom upang maipatupad ng maayos ang K-12 program. We lack of buildings for our, especially the shop buildings. Actually, all in all, we are offering in the junior high school, we're offering 8 courses, and we only have 1 laboratory building. So in short, we have 8 lacking shop building for our junior high school. Nagpasalamat naman sila sa mga grupong tumulong upang muling maayos ang kanilang paaralan matapos manalasa ng bagyong Yolanda noong 2013. We're very happy kasi nga tapos na yung ating school construction. To you, my dear students, you should feel lucky because here in Giporlos Trade, you have good classrooms. There are good facilities. Mula sa Tacloban City, Janeline Gakit, UNTV News Worldwide. Magbabalik ang UNTV News. Sa pagpapatuloy ng UNTV News, itinaas ng Department of Energy ang yellow alert warning sa buong Luzon dahil sa manipis na supply ng kuryente. Mula sa Makati City, may report si Mon Hocson live. Yes, Mon. Yes, Lord, nakataas ngayong araw ang yellow alert warning sa buong Luzon grid dahil sa manipis na supply ng kuryente. Ang dahilan ng manipis na supply ay ang forced outage ng 300 megawatts GN power plant at ang 50 megawatts na Angat Hydro, kasabay ng ongoing maintenance ng Pagbilao 2, Malaya 1 at SLPGC 1. Sa ngayon ay nasa 9,400 megawatts ang demand sa buong Luzon at tataas pa ito mamayang alas 2 ng hapon sa 9,540 megawatts. Tinatayang mayroon lamang na 482 megawatts sa reserve sa Luzon grid kaninang alas 11 ng umaga at bababa pa ito ng 356 megawatts mamayang alas 2. Inalerto na ng Meralco ang mga miyembro ng Interruptible Load Program o ILP upang makatulong sakaling bumagsak pa ang supply ng kuryente. Hikayat rin ng DOE ang lahat na magtipid sa paggamit ng kuryente gaya ng set ng temperatura ng air conditioning unit sa 25 degrees. Inihahanda naman ng Meralco ang schedule ng brownout sakaling lumala ang sitwasyon na manipis sa supply ng kuryente sa Luzon. Flor? Mon Hocson, nagulat mula sa Makati City. Naniniwala ang isang incoming senator at healthcare advocate na dapat pag-aralang muli ang panukalang batas na naglalayong itaas ang sahod ng mga nurse. Mula sa Pasay City, may report si Darlene Basingan, live. Yes, Darlene. Yes, Flor, naniniwala nga si Senator-elect at kilala ang healthcare advocate na si Risa Hontiveros na dapat muling pag-aralan ang panukalang batas na layong itaas ang sahod ng mga nurse. Ayon kay Hontiveros, nakipagpulong siya sa mga taga-public health sector at lumalabas anya na mayroong pang mga ilang issue na hindi natutugunan sa ilalim ng panukalang batas.
Matatandaang hindi pinirmahan ni Pangulong Aquino ang naturang panukala dahil naumentohan naman na anya ang sahod ng mga nurse. Pag tinaasan pa raw ito, magugulo lamang ang government salary structure dahil mas tataas pa ang sahod ng mga nurse kaysa sa ibang healthcare professionals tulad na lamang ng mga dentista at optometrist. Sa ilalim ng naturang batas, ang kasalukuyang entry-level salary ng mga nurse na 18,549 pesos ay tataas sa may 26,000 pesos kada buwan. Ayon kay Hontiveros, magandang habang nasa interim pa o hindi pa papasok ang 17th Congress ay mapag-usapan na at matugunan na ang mga isyong ito para sa pagpasok ng susunod na Kongreso ay ma-refile na agad ang bagong panukala. Samantala, nagpahayag naman ng pagkadismaya si Senator Antonio Trillanes IV matapos yung i-veto ni Pangulong Aquino ang naturang batas. Ayon kay Trillanes, ang aksyon na ito ng Pangulo ay tunay na nakakalungkot dahil napigilan aniya na mabigyan ng maayos na sweldo ang mga nurse sa bansa. Dagdag pa ng outgoing senator, ang naturang panukala ay makatutulong sana upang hindi na dumami ang bilang ng mga nurse na nangingibang bansa. At yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa floor. Darling Basingan, nagulat mula sa Pasay City. Patuloy pa rin ang isinasagawang protesta ng grupo ng mga health workers sa Jose Pavella Hospital. Mula sa Maynila, may report si Aiko Miguel live. Aiko. Magandang tanghali, Flor. Bagaman malakas ang ulan ay patuloy pa rin ang pagdating ng mga miyembro ng Save Fabella Movement dito sa harap ng Dr. Jose Fabella Memorial Hospital para sa kanilang protesta. Ito na ang 17th araw ng kanilang protesta at pagbarikada sa harap ng ospital. Bagaman sinimulan ng itayo ang 44,000 square meters na bago at modernong gusali ng Jose Fabella Memorial Hospital sa San Lazaro Compound, Tayuman, Santa Cruz, Manila, panawagan pa rin ng grupo ng mga health worker at mga nasa komunidad na malapit dito sa ospital na wag ilipat ang mga pasilidad at gamit sa ospital na ilang dekada nang nakatayo. Pakiusap din ng grupo sa Duterte administration na ikonsidera ang kanilang mga panawagan at huwag ituloy ang anumang planong pagbuwag sa lumang gusali. Bagkus i-modernize ang ospital at maglaan ng pondo upang ayusin ang gusali at igawad na ang titulo ng lupa sa ospital. Flor, matatanda ang pinabulaanan na ng pamunuan ng Fabella na walang katotohanang ide-demolish na ang tinaguriang National Maternity Hospital, kundi nais nilang matiyak ang kaligtasan ng kanilang pasyente kaya nila minabuting magpagawa ng bagong gusali. Iginiit din nila na magtatanggal ng mga na hindi magtatanggal ng mga empleyado kundi patuloy ang kanilang pag-hire ng mga bagong empleyado para sa pagbubukas ng ginagawang gusali. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Aiko Miguel, nagulat mula sa Maynila. Patay ang isa sa dalawang suspect sa robbery rape sa Colorum UV Express matapos umunong agaw ng baril sa kanyang police escort kaninang madaling araw. Narito ang report ni Renante Ponte. Naaresto na kaninang alas 2 ng madaling araw ng Quezon City Police District ang pangalawang suspect sa pang-hold up at panggagahasa sa mga pasahero ng Colorum na UV Express sa tinataguan nitong bahay sa Makabayan Street, Barangay Obrero sa Quezon City. Ngunit bandang alas 4 ng madaling araw, idiniklara itong patay matapos umanong manlaban sa mga pulis. Ayon sa isa sa mga doktor ng East Avenue Medical Center, naghihingalo na ang suspect nang dalhin sa ospital matapos magtamo ng tama ng bala ng baril sa dibdib at leeg. Kinilala ang suspect na si Alfie Palana alias Buddy, 34 anyos na residente ng Barangay Pasong Tamo. Ayon sa mga pulis, ituturusan na nito ang mga gamit na kanyang na-hold up sa dalawang babaeng biktima. Ngunit pagdating sa Tandang Sorapville and Quezon City, ay doon na umano nakipagbunuan si Palana sa mga pulis. Sa kasamaang palad, talagang kung titingnan natin yung biktima, siguro talagang yung lugar na pinanggalingan niya dahil tinulungan tayong taong bayan ay under the influence pa ng drugs to. So wala sa katinuang pag-iisip. Samantala, sasampahan naman ng kasong robbery with rape ang isa pang suspect na nakakulong naman sa Camp Karingal. Reynante Ponte, UNTV News, Worldwide. 14 ang naaresto sa isinagawang raid ng mga otoridad sa isang compound sa Intramuros, Manila na hinihinalang talamak ang bentahan ng illegal na droga. Narito ang report ni Maki Libradilla.
Ni-raid ng pulis ang compound ng informal settlers sa Intramuros, Maynila kung saan talamak umano ang bentahan ng droga. Arestado ang 14 na tao kabilang ang target ng operatiba na si alias Neneng na siya umanong nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot sa lugar. Wala po, kumuha lang po ako, bitusan lang po ako. Ayon kay Police Superintendent Albert Barot, nagsisilbing puntahan ng mga nagpa-pot session ang compound. Nababahala ang mga otoridad dahil napapalibutan nito ng mga universidad na maaaring maimpluwensyahan ng mga estudyante. During daytime, baka may mga estudyante din na pumapasok doon sa area. So mabuti at agapan natin, nahuli natin agad at yung mga kabataan na hindi na, especially sa area na Intramuros, hindi na malulong sa masamang droga or bawal na gamot. Nasa 10,000 piso naman ang halaga ng 20 pirasong sachet ng shabu ang nakuhang ebidensya. Maki Libradilla, UNTV News, Worldwide. Ngayon naman, alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ray? Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Expect na po natin ngayong araw. Medyo magiging malinsangan nga po ang lagay ng ating temperatura dahil po sa pag-iral nitong ridge ng high pressure area, makaka-apekto pa rin po, umaabot sa may area po ng Northern Luzon at maging dito sa Metro Manila. Ayon po sa Pag-asa, magkakaroon po ng partly cloudy to cloudy skies. May mga tsansa na magkakaroon din po ng rain showers and thunderstorms, lalo na po ngayong makapananghali, mamayang hapon at saka po mamayang gabi. Sa forecast po ng Pag-asa, makakaranas din po ng medyo mataas ang temperatura ang area po ng Tugigaraw. Maaari pong umabot ng 37 degrees Celsius. Dito po naman sa Metro Manila, maaari pong umabot ng 35 degrees Celsius ang maximum temperature. Sa ngayon po ay wala pong umiiral na habagat o yung southwest monsoon na nakaka-apekto sa ating bansa. But itong weekend natin, expect po natin na patuloy na makaka-apekto itong ridge ng high pressure area sa area po ng Luzon. Sa ngayon po wala pong bagyo o LPA na nakikita ang Pag-asa na makaka-apekto sa Philippine Area of Responsibility. Yan ang ating ulat panahon. Balik sa inyo dyan, studio. At samantala sa mga balita sa labas ng bansa, patay ang isang mababatas sa United Kingdom pagkatapos na pagbabarilin at pagsasaksakin ng isang lalaki sa Bristol, West Yorkshire, England. Si Helen Joanne Cox, miyembro ng British Parliament, ay 3 beses na binaril ng suspect. Nasa kustudiya na ng mga pulisya ang 52 taong gulang na suspect na kinilala si Tommy Mayer. Nagpabot na ng pagkikiramay si British Prime Minister David Cameron sa pamilya ni Cox. Isa na sugatan sa pananaksak sa isang medical clinic building sa Calgary, Alberta, Canada. Ayon sa Calgary Police, nangyari ang pananaksak sa Perpetual Wellness Chinese Medical Center. At ayon sa mga pulis, may tuturing na domestic in nature ang naturang insidente. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng mga otoridad ang suspect. Na-recover na ng search team ang cockpit voice recorder ng Egypt Air Flight MS-804 na bumagsak sa Mediterranean Sea noong May 19. Ayon sa Egypt Investigation Committee, bagamat matindi na ang sira ng black box, ay nakuha pa rin nila ang memory unit nito. Ang memory unit ay mahalaga upang matukoy ang sanhi ng pagbagsak ng eroplano. Hinahanap pa rin ng search team ang pangalawang black box na naglalaman ng flight data recorder. Nagmula ang Egypt Air sa Paris at patungo sana sa Cairo nang bumagsak ang eroplano lulan ang 66 na pasahero at mga crew. Pasok na si Dominic Thiem ng Austria sa quarterfinals ng Jerry Weber matapos na talunin si Teimuraz Gabashvili ng Russia 6-4, 6-1. Ang home favorite na si Philip Kohlschreiber ang makakasagupa ng 22 years old na si Thiem. Nauna tinalo ni Kohlschreiber si Ivo Karlovic. Tuloy po tayo sa ating mga balita sa palakasan na upstage ng hindi kilalang American na si Andrew Landry
ang malalaking pangalan sa first round ng US Open. Abante ng isang stroke ang 28 years old PGA Tour rookie na si Landry matapos na pumalo siya ng 3 under par sa Oakmont Country Club sa Pittsburgh. May 5 birdies at 2 bogeys si Landry sa 17 holes ng Oakmont layout na dinilig ng ulan. Inaasinta ni Landry ang kanyang 10-foot birdie putt sa kanyang final hole nang tumunog ang hudyat ng suspensyon ng laro sa ikatlong pagkakataon. Si Bubba Watson, twice Masters champion, ay 2 under matapos ang 14 holes, samantalang si Danny Lee ng New Zealand matapos ang 13 holes ay 2 under din. Samantala, si defending champion Jordan Spieth ay 1 over matapos ang 11 holes. At sa NBA, nahatak ng Cleveland Cavaliers ang winner-take-all match sa Game 7 matapos na tulunin ang Golden State Warriors sa score na 101-115 sa Game 6 kanina sa Quicken Loans Arena. Pinakunahan ni LeBron James ang Cavaliers na kumamada ng 41 points, 8 rebounds at 11 assists. Ito na ikalimang pagkakataon na nakapagtala ng 40 points si LeBron sa kanyang finals career. Umiskor naman si Stephen Curry ng 30 points na na-eject matapos na matawagan ng technical foul. 4 na minuto ang nalalabi sa sagupaan. Ito ang unang pagkakataon na na-eject si Curry sa ball game sa kasaysayan ng kanyang basketball career. Ito rin ang unang pagkakataon na naka-back-to-back victory sa championship series ang Cavaliers. Gaganapin ang Game 7 sa home court ng Warriors sa Oracle Arena sa San Francisco. At yan ang kabuuan ng ating balitaan sa ngalan ni Kuya Daniel Rason at ng UNTV News and Public Affairs. Ako si Flor Perez. Ako naman si Rolly Lakay Gonzalo. May pangyayari bawat minuto, may balita bawat segundo. UNTV News, magandang tanghali at Happy Weekend! UNTV